Palusong liham. Naging santaon pa ako sa Atinas. Hinihintay ang loob ng ama kong liyag. Sa abakot nooy tumatanggap ng sulat, ng balang letrang iwang may kamandag. Gunam-gunam na di napagod humapis, di ka na'y anod ng luhang mabilis. Iyong ginugulo ang bait kong isip, at di mo payagang payapa ang dibdib. Kamandag kang lagak niyong kamatayan, sa sintang inako'y di napakundangan. Sinasariwa mo ang sugat na lalang ng aking tinanggap na palasong liham. Tutulungan kitang ngayong magpalala ng hapdi sa puso kong di maapula. Namatay si ina ay laking dalita. Ito sa buhay ko ang unang umiwa. Patay na dinampot sa aking pagbasa niyong letrang titik ng bikig na pluma. Tiyata ama ko at nakasulat ka ng pamatid buhay sa anak na sinta. May 2 oras na di ako namalay ng pagkatao ko't ng kinalalagyan. Dangan sakaling ang kasamang tanan ay di mo na ako nakasalitaan. Nang mahimasmasay narito ang sakit, 2 kong matay naging parang batis. Ang ay inay, kung kaya mapatid ay nakalimutan ang pahingang gipit. Sa panahong yaoy ang buo kong damdam, ay nanaw sa akin ang sandaigdigan. Nag-iisa ako sa gitna ng lumbay, ang kinakabakay sariling buhay. Hinamak ng aking pighating mabangis, ang sa maestro kong pang-aliw na boses, ni ang luhang tulong ng samang may hapis, ay di nakaawas sa pasan kong sakit. Baras ng matuwid ay nilapastanganan ng lubhang marahas na kapighatian. At sa isang titig ng palalong lumbay, diway lumilipad, niring katiisan. Ano pat sa bangis ng dusang bumugso, minamasarap kong mutok yaring puso. At nang ang kamandag na nakakapunoy, sumamang dumalay sa agos ng dugo. Ang ibig sabihin nito ay isang liham na may dalang napakasama at napakalungkot na balita. Tinatawag itong palaso dahil sa balitang dala nito ay mistulang palaso na tumama at tumusok sa sinumang padalhan ng sulat na ito. At natanggap ito ni Florante. Tungkol ito sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na ina na si Prinsesa Floresca. Ito ay sinulat at ipinadala ni Duque Bruseo na kanya namang ama. Ito ay nagdulot ng hapdi sa puso ni Florante at may 2 oras din siyang di nakipag-usap sa mga tao sa kanyang paligid. Lubos niyang ipinagluksa ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ina. Isa ito sa mga naging masaklap na kabanata o trahedya sa buhay ni Florante.